Magandang buhay mga bata! Madalas ka bang sumasama sa pagsisimba? Mapagmahal ka ba sa pamilya at kapwa? Ikaw ba ay masipag at may pangarap? Halika kayo, sabay-sabay nating tuklasin ang kaugnayan nito sa ating pananalig sa Diyos. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pananalig sa Diyos. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang makapagpapakita ng pananalig sa Diyos. Panoorin at pakinggan natin ang isang kwento na nagpakita ng pananalig sa Diyos. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Sa pagkainan, laging eksakto ang hatian. Hindi na ako pwedeng humingi ng dagdag na ulam kahit gutom pa ako dahil kailangang pagkasyahin ni nanay ang ulam para sa lahat. Naglalakad lang ako papunta sa paaralan kahit medyo malayo ito. Sa 50 sentimo sa baon, hindi na ako makakain kapag nag-tricycle pa ako. Isang araw, may pinagawa sa amin si Ginang Miares. Sabi niya, ipikit daw namin ang aming mga mata. At isipin ang mga pangarap namin, ang gusto naming profesyon o trabaho paglaki namin, ang mga lugar na gusto namin puntahan. Tapos, ilarawan daw namin sa aming isipan na kami ay matagumpay, na nakamit namin ang aming pangarap. Pagkatapos, pinadilat na niya kami at tinanong kami ng ganito. Mga bata, nananalig ba kayo na magkakatotoo ang mga pangarap ninyo? Opo! Ang naging sagot naming lahat. Tinanong niya ulit kami kung nananalig daw kami, anong maaari naming gawin para maabot ang pangarap namin. Sumagot naman kami. Sabi ko, kahit ano ang mangyari, sisikapin kong makatapos sa pag-aaral. Sabi niya, matutupad daw ang aming pangarap kung kami ay mag-aaral ng mabuti at magtitiwala sa Diyos. Natutulungan kami na maabot ang aming pangarap. Sabi pa niya, anumang kahirapan natin sa buhay, manalig tayo na nariyan ang Diyos. Alam niyo ba mga bata, istorya ng buhay ko ang ibinahagi ko sa inyo. Gusto kong malaman ninyo na totoong naranasan ko na nang dahil sa pananalig ko sa Diyos, natupad ko ang pangarap kong maging isang guro. Naibigan niyo ba ang kwento? Ano-anong mahalagang aral ang natutunan mo sa kwento? Magsikap sa pag-aaral. Magaling! Kailangang magsikap at mag-aral ng mabuti. Ikalawa, makontento sa kung ano ang meron tayo. Tama, kung ano ang meron tayo, ay matuto tayong pagkasyahin ito at maging masaya para dito. At higit sa lahat, magtiwala at manalig sa Diyos. Tama, samahan natin ng pagdarasal ang bawat gawain natin na nagpapakita ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Tandaan natin, ang pananalig sa Diyos ay pagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Diyos, anuman ang ating haharapin sa buhay. Kaya palakasin mo ang pananalig mo sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsisimba, paggawa ng mabuti, pagtitiwala sa Diyos, at pagmamahal sa kapwa. Ang lahat ng ito ay tunay na makatutulong sa inyo upang lalo pa ninyong mapatatag at maipakita ang inyong pananalig sa Diyos. Mayroon akong ilang sitwasyon na inihanda para inyong masuri. Handa ka na ba? Lagyan ng check ang pangungusap na nagpapakita ng pananalig sa Diyos at ekes ang hindi. Una, nagdarasal si Paula sa Diyos bago matulog sa gabi. Ikalawa, sinisikap ni Mina na maging mabuting bata. Ikatlo,
Kahit mahirap ang buhay ni David, umaasa pa rin siya na hindi sila pababayaan ng Diyos. Ikaapat, hindi sumasama si Renzo sa kanyang magulang sa pagsisimba. At ang panghuli, minamahal ni Ronald ang kanyang mga magulang. Mahusay! Ang lahat ng sagot na check ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos na dapat nating gawin, at ang X naman ay ang dapat nating baguhin. Inaasahan kong mula sa araw na ito ay sisimulan mong ipakita ang iyong pananalig sa Diyos. Maraming salamat! Hanggang sa muli!